Good morning, magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Pabahay, batas para sa mga kasambahay, martial law, at iba't ibang usapin sa Senado. Ilan po sa mga paksang pag-usapan natin ngayon. Kasama ang ating panauhin ngayong umaga. Kabilang siya sa prominenteng pamilya sa larangan ng politika. Jose Victor J.V. Ejercito. Naging laman ng mga panukala niya ang tungkol sa road safety at housing programs. Subalit tumatak sa kanyang pangalan ang Republic Act 10361 o mas kilala bilang Kasambahay Law. Nagalak ang marami sa pagkakapasa nito. Ngunit na ipatutupad naman kaya ito ng tama ayon sa letra ng batas? Kamakailan, tinawag siyang puppet ng Administrasyong Duterte ng isang kapwa senador. Marahil, bunga ito sa pagpabor niya sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Paano niya sasalagin ang naturang akusasyon? Bakit ba siya pumabor sa martial law? At kung nanaisin kaya ng Pangulong pahabain pa ang deklarasyon nito, papayag pa rin kaya siyang maisailalim ang buong Mindanao sa batas militar? Dating alkalde, kongresista at ngayon senador na. Bukas makalawa kaya ay susundan niya ang yapak ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada? Let's welcome to the program the gentleman from San Juan City, Senator Jose Victor J.V. Ejercito. Senator. Have a seat, please. Salamat po sa pagpapaunlak. Let's get it straight. Unahin ko na muna po yung sa martial law. Isa kasi dito sa mga sinasabi pagka may mga ini-interview ako with regard to martial law, ginagamit nilang basis. Yung ginawa dati ni former President Erap na di naman siya nagdeklara ng martial law pero nalabanan nila yung mga, yung mga rebelde. So you really think that there is a need for martial law? Well, kasi alam mo, Daniel, ang problema ngayon, ang kalaban ng pamalan, o kalaban ng bayan, ay itong Maute Group or ISIS Group. Yes. No? Hindi na ito ordinaryong rebelde, hindi na ito mga ordinaryong bandido, terorista na itong mga ito. And nanggaling na rin sa kanila na ang kanilang layunin, no? Nung doon sa video na nakuha, nung sila'y nagpaplano, ay gawing caliphate, no? Gawing sentro ng ISIS operation of Southeast Asia ang Marawi at ang Mindanao. So, and may support, no? It has been proven na may suporta ito ng international ISIS organization. Ilang mga Saudi Arabians, Indonesians, Malaysians at iba pang mga foreigner terrorists ang nakita nung doon sa mga napatay dito sa labanang ito. Kaya ang kalaban natin, this is an international problem. Hindi lang naman ito problema ni Pangulong Duterte, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Problema ito ni Macron ng France. Problema ito ni Donald Trump ng Amerika. And in fact, Daniel, gagagaling ko lang din sa bansang France, no? Doon 2 years na silang emergency powers, no? 2 taon na silang under emergency rule dahil nga sa threat ng terrorism. At ako naman bilang kinatawan ng ating mga kababayan, ang galing din ako kamakailan sa Mindanao, nakakausap ko rin ang ating mga kababayan. Lahat po sila pabor doon, no? Kasi ang pagkakaiba ay ang martial law ito ay medyo specific. Ang intention, tapusin talaga yung rebellion, Yes. not for anything else. At ang pinakamaganda siguro na masasabi natin, up to this day, no, na since the declaration of martial law, wala pang atrocities, no? Ang CHR na mismo nagsabi, Commission on Human Rights, na hanggang ngayon walang report ng pang-abuso, Yes. Human rights violation, at iba pang atrocities. So, yun ang maganda. At ang gusto ko lang siguro sabihin sa iyo, marami sa mga taga Mindanao, suportado ito kasi gusto nila matapos ka agad to eh. Yes. No, But the way it is going, nakikita ninyo, Senator, itong declaration ng Pangulo, matatapos to ng July 22. Yes, medyo malapit na. Malapit na yon. And it seems na, of course, medyo nabawasan na yung mga fighting. Pero meron pa rin duda na baka hindi pa rin ito matapos hanggang July 22. Will you be supporting the extension? Well, most likely, no? Pero ang gusto ko muna, ang proposal ko sa ating Senate leadership ay mag-request sa AFP at sa PNP officials for
another security briefing para mas maintindihan namin kung ano yung nangyayari ngayon sa ground para naman hindi kami basta-basta na lang mag-approve. Siyempre gusto rin natin malaman yung sitwasyon talaga sa ngayon at siguro tanongin din sa AFP-PNP kung gaano katagal pa ang kailangan nilang oras no para talagang durugin na itong Maute Group. At ang maganda dito, Daniel, si mismo Pangulong Duterte na nagsabi na hindi niya gusto itong deklarasyon ng martial law kasi pag meron kang ganito, syempre ang dating nun, ang perception lalo sa international community ay may kaguluhan at hindi normal. So kung sakasakali man, siguro a few weeks siguro, a few months siguro ay para lang matapos na. Remember again, hindi ito ordinaryo rebelde. Correct. Mga terorista ito na problema ng buong bansa. Again, ulitin ko sa France nga 2 taon na silang emergency powers at mukhang siguro being one of the top tourist destinations sa buong mundo ay kailangan din nila ipakita na talagang inaalagaan nila yung seguridad ng lahat. Pero nakapaghingi na ba kayo ng kung sakasakali ay schedule para i-brief kayo ng ating mga nasa AFP at PNP? Ang request ko last week, tinext ko si nag-text messages dahil kararating lang ni Senate President Pimentel. Yun nga ang sinabi ko, sana mag-request siya. Sabi niya, he'll do that, no? Good idea. Na sabi ko, bago mag 60-day period, bago mag-lapse, no? Matapos yung 60-day period, ay sana magkaroon na kami ng briefing. So, anytime this week siguro or next week probably ay magpapatawag na. Well, sa ganito, nakikita ng marami yung pagsuporta ninyo kay Pangulong Duterte. And actually, it led to calling you a puppet of the administration. Ano? Paano bang nag-decide kayo na sumama sa supermajority? Dahil ang sinuportahan yung presidente ng nakaraan, Binay. Hindi. Actually, iba-iba kami, no? Iba-iba kayo. Actually, pamilya namin nung election, siyempre si Mayor Erap, undoubtedly kay Grace po yan dahil sa pinagsamaan nila ng FPJ. Pero ikaw, binoto mo? Ang Duterte? Ang aking mother ko naman, si Mayor Gia, kay Mar Rojas, no? Because nagkasama sila. Ang iba kong mga kapatid kay Binay naman. Kaya lang ako yung... Ikaw talaga Duterte? Ikaw ko si Pangulong Duterte at suportahan din naman ako nung ako'y tumakbo ng 2013. I see. Alright. So, lahat sila kaibigan ko pero talagang medyo... talagang ikaw na nag-Duterte ka. So talagang, kumbaga, ang support mo doon Duterte talaga. At saka hindi lang yun, dahil alam mo, may mga panahon, may kalamidad. Tulad nito, ang kalaban natin dito, dapat magkaisa tayo bilang bansa. Ano mo, yung balak ng ISIS o Maute Group nagtaas na ng kanilang sariling bandila. Ibig sabihin yan, gusto nila mag-establish ng kanilang sariling estado. At ganoon nga ang kanilang intention, no? To establish a caliphate or an ISIS state, no? For Southeast Asia. So, pag gano'n na labanan, dapat kinakalimutan natin yung politika. We should rally behind the leader. At bilang isang bansa, bilang isang bandila, dapat magsama-sama. But how can you say that? Kayo mismo sa Senado, nagpupolitikahan kayo. Sabi kaya nga tinawag kang puppet. Bakit puppet ka ba talaga? Naku, hindi totoo yan. I still believe that the Senate is still the last bastion of democracy. At alam mo naman dyan, Daniel, siguro, kaya nga ang tawag sa amin 24 independent republics, no? Ang pagkakaiba siguro with due respect to my former colleague sa House, dahil ako'y nanggaling din sa House, mas sensitibo ang mga taga-Senado sa pulso ng taong bayan dahil yan ang aming pong constituency, yan ang aming electorate. So, mahirap sabihin na kami po ay magiging sunod-sunuran o magiging puppet dahil siyempre kung ano yung gusto ng nakarami, pinupulsuhan din namin yan. No? And how do you deal with Trillanes? Well, kaya nga alam mo, nakailang kaibigan ko si Senator Trillanes. In fact, ay hinangaan ko yan nung siya'y tumindig laban kay Gloria Arroyo dahil may question sa legitimacy. Yun siguro ang pagkakaiba na pinapaliwanag ko na sa Magdalo Group, nung panahon ni GMA, may question sa legitimacy. No? Walang mandato, no? May question sa mandato. Nang-agaw. Pero ngayon, nang-agaw Tapos, pero ngayon, walang question overwhelming Yes. And siyempre, as being given the mandate,
we should support the president and give him a chance. No? Hindi naman pwedeng lagi na lang tayo maghihilaan pa ba? Lagi na lang tayo magiging kritiko. Eh, paano pa tayo usad? No, but are you intending to like resolve these issues? Kasi parang kayo din yung naapektuhan sa Senate. Dahil parang isang institution kayo, tapos magbabakbakan kayo, and you will be called a puppet. Parang, syempre, the impression will... Hindi maganda. Oo, tsaka kakapit din yun sa iba eh. Kahit nasabihin mo pa na magkakaibigan kayo. Alam mo, Daniel, meron kaming rules, no? Senate Yes. rules, na talagang you cannot call another colleague by names, you cannot hurl insults. Yes. Kasi nga, iniiwasan natin na magkaroon ng kaguluhan o mga untoward incidents. Alam mo naman nangyayari sa ibang parliamentary. Sa Susuntukan Taiwan, pa kami. nagsusuntukan sila. Sa Korea, hindi naman gano'n. No? Dapat i-maintain natin yung proper decorum. At alam naman natin, ang Senado, kahit papano, kumbaga dapat yun yung parang House of Lords o House of Elders na Respetado. Oo. Respetado. So, we follow that rules para i-maintain yung proper behavior, proper decorum. Kaya po ako umalma, hindi dahil ako'y guilty, kaya lang, siguro hindi lang 2-3 beses nang iniinsulto ni Senator Trillanes ang mga kapwa niya senador. No? This has been going on for the past few months. Senator Mix yata, muntik pa silang suntukan Buti, din. hindi na si Senator Mix. Buti na lang nung huli, umatras siya dahil si Pacquiao na ang kanya kalaban. Medyo nagdalawang isip siya ngayon. Kasi Senator Mix, hinahamon na din yata siya ng ano eh. Dahil mukhang mag-a-arnis na yata yung isa. Ang nakakalungkot kasi, Daniel, parang yung kanyang pagiging rabid Duterte hater siya, parang sour graping eh. Parang lahat na lang mali. No, lahat na lang puna. Alam mo, kung kami, bagamat kami ay nasa majority, supporter ng administration, pag may nakikita kaming hindi tama o kaya mali, ay pinupuna namin. Oh, like yung pagbibigay ng mga housing yata doon sa parang Sa kadamay. kadamay. Kinontra mo yata si presidente doon eh. Kasi para sa akin lahat ng kababayan, mga ordinary manggagawa, kumbaga nagpupursige, nag-iipon para magkaroon ng bahay. Kawawa naman kung bibigyan mo ng libre isa, yung iba nagtatrabaho. So hindi naman Parang pwede sabihin talaga na all the way pagka sinabi lang ng presidente oo lang ng oo, wala kayong sarili ng pagbibigay ng inyong opinion. Totoo yan, Daniel. In fact, dito sa comprehensive tax reform package na isinusulong administrasyon na kung saan papatawan ng excise taxes ang maraming commodities, no? Kasi ang intention naman maganda, no, na i-lower yung income tax para mas maraming maiuwi ang ating mga kababayan pag sweldo, mas marami silang take home pay and take home nila. Kaya lang ang problema, ang worry ko ay baka maging inflationary to kasi alam mo yung pagbabayad ng buwis once a year yan na binubuno talaga, pero yung pag magkaroon ng pagtaas ng commodities, araw-araw yan, direct hit yan. So, kumbaga kung kami ay totoong puppet, kung totoo kaming sunod-sunuran, ito yung tinutulak talaga ng administrasyon, hindi wala no questions. No? Sige na. Kaagad kami. So, ngayon, ito ba naman, kontrahin mo naman sa tax reform na to all the way? Nagpahid na kami doon sa mga nakaraang hearings, no? May mga questions kami, may apprehensions kami. So, siguro... What particular provision doon sa bill, Senator, ang gusto ninyo na baguhin? Sa tingin ko, medyo worried ako doon sa excise taxes on petroleum products. Okay. Dahil kapag gasolina ang pinatawag na buwis, siguradong... Chain reaction yan. Siguradong domino effect talaga. Yes. No? Pangalawa, yung sa taxes on sugar, yung mga beverage. Ako naman, syempre, ako rin chairman Committee on Health. Ang rason dyan, ang justification dyan, for health reasons. Kaya lang, kung titignan mo rin, Daniel, kailangan natin balansehin. We have yung tinatawag nating underground economy, yung mga sari-sari store at maliliit, mga karinderya, na mga hindi deklarado, nasa 1.4 million yata yan sa buong bansa. No? And 40% of their sales, no, yung kanila pong kinikita, ay galing sa mga beverages. Yes. So kung halimbawa yung mga soft drinks o mga juices ay magdodoble, definitely pati yung mga underground economy natin maapekto ng sales. So kailangan siguro, ako naman pabor doon, pero wag lang sigurong
mabigla nung ganung kataas lahat. So, yun ang pinag-uusapan namin kung ano yung So tama. meron din kayong tinitingnan ditong compromise kung sakali Yes, for you to be able to give in kung dun sa panukala nila. na yun. Madalas gano'n naman, tulad sa petroleum products, siguro titingnan natin kung ano yung tamang increase dahil ayaw naman natin magkaroon ng basyak ang buong mabigla ang ating mga kababayan dahil sa pagtaas. So, wala ba ngayon naman kami sa ganun sa deliberations kami ngayon ng tax reform. wala ba sa style naman yan ng sa kumbaga para sa inyo sa super majority, wala bang sige, ikaw muna ngayon taga-kontra. Wala bang usapan na gano'n para pero at the end magkikita-kita rin kayo. Wala eh. Alam mo, minsan nag-uusap-usap kami, kaya lang nire-respeto namin yung posisyon o opinion ng bawat isa. No? Sabi nga, more open than not, we cross party lines. Yes. No? We vote on issues. We agree to disagree. No? Na bagamat kami kontra o kaya hindi pareho ng posisyon, nire-respeto namin. Pagtapos sa mainit na debate o palitan ng discussion, pagkatapos yun, parang wala lang. Pero But why don't you do that with, kasi kaibigan din naman kayo ni Trillanes. Ba't Yun hindi na nga kayo, po eh. ba't hindi kayo nauupo man lang na, at puka nga muna dito, pinagsasabi, wala bang gano'n? well, sana nga gano'n. No? Kaya nga I called attention kasi medyo sumusobra na. Hindi naman yata maganda na, Daniel, na ang buong Senado, ang buong institusyon ay tawagin niyang puppet at lapdog, no? Dahil, panahon lang yan eh. Sabi Yes. nga, weather lang, di ba? Oo. Nung panahon naman ni Pangulo Aquino, kami po yung nasa minority, numbers game yan eh. Yes. Tanggap namin kung may botohan, kung may ano man, ay mahirap pa kami manalo, no? Nung panahon na yun, napakalapit niya kay Pangulo Aquino. Hindi naman namin siya tinawag na tuta o lapdog, di ba? So, ganun lang yun eh. Choices mo yan eh. Pero yung bang pagpa-file sa ethics committee ninyo ng complaint, will you pursue that? Pag-uusapan siguro namin, pagbalik namin, in fact, Daniel, I have to be honest with you, ayokong gawin ito sa kapwa o sa aking colleague. Yes. Hindi maganda tingnan. In fact, Senator De Lima, bagamat ever since ang kanyang partido, we belong to opposite sides of the political fence, pero alam mo, sa nangyayari sa kanya, yung kanya pong pinagdaraanan, ay nalulungkot din ako eh. Siyempre, kapwa senador yan. In fact, pag nandun sa Senado, yung ikli panahon na kami nagkasama, yung respeto nandun eh. Bagamat alam mong magkaiba kayong balahibo, magkaiba kayong kulay, nandun yung respeto sa isa't isa. And we talk about issues. In fact, Senator Ontiveros, Senator Dillon, Senator Bam Aquino, lahat sila ay in one way or another, nagkaroon kami ng interaction sa mga issues, sa mga panukala. And we have worked well together. Kahit na kami po ay magkaibang partido. So, pwede naman yung ganun eh. No? Na tuwing botohan minsan, pag may mga various issues, magkahiwalay kami, pero Wala pa bang nagtatry mag-mediate sa inyo? Kasi alam mo, iba naman yung magkakaibigan. Pwede namang magtapikan eh. well, sa ngayon, wala pa. No? Okay. Kaya lang, sana nga hindi humantong sa ganun. No? Dahil ayoko ang gawin yan sa kapwa. Pero sana lang ma-realize si Senator Trillanes na hindi naman maganda na ang buong institusyon na ang kanyang binabastos. Hindi naman lahat pwede mong sindakin, takutin eh. Correct. Diba? Oo. Tulad namin, ubos na yung takot natin. Di ba? Hindi na kami matatakot. Marami na kayong... Ubos na yan nung panahon ni Jimmy. Pero hindi lahat nadadaan sa ganun. Pero, That's why we have rules pero malungkot, to follow. di ba, no? Na minsan, yung mga magkakaibigan, because of politics, nagkakahati-hati. And this same thing that happened with you and the Zamoras. Ano ba talaga ang score niyan? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pigoon. Get it straight with Daniel Rosol. Kasama po natin Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ng Republic of the Philippines Senate. Ito po, medyo malungkot talaga kung minsan ay yung magkakaibigan nagkakahiwa-hiwa. Minsan magkakapamilya pa dahil sa politika. Ano bang nangyari sa inyo ng mga Zamoras? Well, alam mo, Daniel, alam naman lang higit nakakarami. More than 30 years yata ang aming naging samahan sa San Juan. Yes. At naging maayos yan. In fact, there was a time na nung ako yung mayor,
nagkalaban pa kami mga pamilya, no? Ang kapatid, no? Well publicized naman 'yon. Dahil pinaglaban namin ang mga Zamora laban sa isang pinsan ko, no? Na kadugo ko pa, no? Kaya lang nakakalungkot na ang tingin ko rito, yung personal analysis ko, yung obsession, parang hindi na makapag-antay, no? Na going on the last term ng aking ina, ang gusto lang namin yung mangyari, matapos na kasi may edad na rin yung nanay ko, 75 na. Okay. So matapos na yung term niya at siguro matapos yung mga pangako namin, yung mga magagandang. In fact, ngayon, napakarami kasi tumatay yung mga proyekto. Natapos namin yung bagong City Hall, tinatayo yung Hall of Justice, nire-rehabilitate yung aming San Juan Medical Center, yung hospital. Tapos, iba pa, no? At iba So, nag-uusapan kayo no na pagbigyan nyo na muna si mother mo na matapos lang, and then kayo na. In fact, actually, nung nasa Congress ako, naalala ko, Daniel, sabi ko sa ma'am ko, nung mayor siya, sabi ko, ma'am, siguro, pagtapos mo, halos lahat ng panaginip dati para sa San Juan, mukhang matutupad na, halos lahat ng mga dati panaginip na infrastructure projects, matatapos na no? Mangyayari na. So, siguro, pag that time, pwede na nating ibigay sa iba ito after mo. Kaya lang nangyari, nagulat nga kami, last term na laki na laban pa. Talagang, siguro kasalanan din namin, kasalanan ko rin, ganyan, na masyado napaganda yung City Hall namin, one of the best, pinakamaganda. Pero hindi overpriced yan, Maganda, Okay. magandang pinakamaganda, isa sa pinakamaayos. Mukhang hindi makapag-antay na yung vice mayor niya. No, talagang nakakalungkot dito because of obsession, because of ambition. But hindi pa kayo Yung pag nagsamahan, hindi pa kayo nauupo na gano'n? Hindi kayo nauupo na para pag-usapan natin. wala na medyo napalalim na because of Hindi the na past mai-reconcile elections. to. Sa ngayon, mahirap. No? So, Pero paano ngayon to last term ng mother mo? At least last term na, no? Okay. So, sino ngayon ang ipapalit ninyo sa pamilya nyo? Wala pa kaming usapan ngayon, pero nandun yung aking si Vice Mayor Janela, no? Aking mong pamangkin, baka most likely siya. Pero pag-uusapan pa namin sa pamilya kung ano ang aming plano, kung sino ang itatapat namin. Ang nakakalungkot lang, dahil kasi ang San Juan ay dati ay maayos, talaga ang tinitignan tuwing eleksyon. Sinanay namin na performance, no? Hindi kami tulad sa ibang lugar na talagang may vote buying, bilihan. Alam naman natin, mga Zamora, malalim ang bulsa na pinagkukunan yan, mining. Kaya nga nila kinalaban si Gina Lopez, di ba? Malalim talaga ang bulsa. At ngayon mukhang nagulat ang buong bayan. Ngayon lang nakatikim ng ganong grasya. Kaya more than the disloyalty, more than the friendship, yung kultura, ang kinalulungkot ko na nabago sa amin sa San Juan. Dahil hindi sanay yung mga ang San Juanenyo ng ganitong uri ng politika, yung bilihan at maduming uri ng politika. So, ngayon parang na-introduce. Ganun. Na-introduce nagulat di ba? Kaya... And it's there already, parang sinasabi ninyo. Yes. So, it might happen again. Sana minsan lang, sana bumalik Mabago tayo sa na. dati. Mabago na. But because sa nangyari to, dahil ang worry ko, pati barangay, lahat, kumbaga nasanay na na gano'n. Sana Pero dati makabalik tayo sa ganong malinis na uri ng politika. Pero sabi nyo dati, sana one term na lang yung mother mo and then bibigay na ninyo. Yes. Ngayon, ayaw nyo na ibigay. Kasi gusto na natin ipakita na talagang iba ang pakay ng mga ito. No? Kung naging maayos sana. At may mga alam din ako, ayoko na lang sabihin po ngayon. No? Siguro there will be some other time. Pero iba yung kanilang pakay. Hindi naman talaga para pagsilbihan. Ako ba, sa atin ba, tingin mo ba si Ronnie Zamora, tumatakbo ba yan sa posisyon para magsilbi sa mga San Juanenyo? O kanyang pangalagaan yung interes sa kanilang mining? Pero matagal yung kaibigan si Ronnie Zamora. Di ba? So, ibig sabihin ba kasama kayo nag-protect sa mining niya that time? Well, akala naman natin na mukhang maayos naman kasama nung una na nagbibigay. Pero nakita ko na rin kasi ugali nung 3 termino kami magsama. Siya yung congressman, ako mayor. Ito yung election, medyo na ako nung huli, Daniel, na hindi siya nagpapakita. Nagpapakita lang halos pag mag-i-election na. No? Although minsan naman may binibigay ng mga proyekto pero hindi nakikita. Pero ang sabi pa niya sa akin noon alam mo, ganyan lang yan sa huli.
forgive me for using the term, sa huli, kaya rin naman natin bilhin yan eh. Kumbaga, parang hindi yata maganda yon. Dahil in this day and age, in this generation, iba na eh. Marami ng mga new breed of leaders. At layunin natin baguhin na yung kultura ng politika na talagang dapat maging based sa performance, hindi dahil sa patronage politics. At sa ginagawa nila, pati anak po niyang si dating Vice Mayor si Franz Zamora, bata nga pero ang pinopromote patronage politics na tuwing may ibinibigay silang tulong na hindi naman galing sa bulsa nila. Halimbawa, galing sa DOH o medical assistance, si DSWD. Alam ko naman, may nakukuha sa Kongreso at pinalalabas galing sa bulsa nila. That is patronage politics. Diba? Yan ang mga gusto natin ngayon, baguhin. ang sinasabi po ninyo ngayon, diretso na to na lalabanan na ninyo sila. Pati sa San Juan, hindi na ninyo ibibigay sa kanila to. But kung sino yung pwedeng maipalit ninyo from your family, ilalagay na ninyo. Ako hindi naman dahil kailangan hindi kinakailangan galing sa aming pamilya. In fact, Daniel, ako ay author nga ako ng Anti-Political Dynasty. Okay. No, sa Senado. In fact, doon sa isa sa akin mga panukalang batas na ipasa na ang SK Reform Law, which is already allowed, nandun yung Anti-Political Dynasty provision na kumbaga testing ground. Kung maging successful, then we pursue it in a bigger spectrum. No? Doon ako naniniwala kasi na we have to give chances to others. The 100 million ng Pilipino, hindi naman pwedeng may monopolyo ng economic or political power. Kaya lang, ako kung merong mang-aangat sana, gusto ko lang maipakita na suportahan na at labanan yung ganitong uri ng pamilya dahil sila po yung nagpe-perpetuate, sila yung nagpo-promote ng patronage politics. Okay, pero ang pag-uusap naman dyan, depende sa pamilya, di ba? Pero ang sinasabi ninyo dito, pagka naisabatas yan, tatamaan yan ng lahat, hindi ba? Apo. Kung sabihin naman sa inyo, paano mong igagawing example yung pamilya nyo? Mayor ng San Juan, nanay mo. Yung Vice Mayor, pamangkin mo. Sa Senado, dalawa kayo. Ikaw, tsaka... Ibig sabihin, dati, di ba? Kaya nga maiwasan na yung dalawang magkapatid sa Senado para wala na rin away. Isa na lang dapat. Kaya nga, hindi magkaaway pa ba kayo, Jinggoy? Okay lang ng konti. Di pa ba kayo nag-uusap ng maayos? Nag-uusap nung before the 80th birthday, but it will take time. No? Siguro napalalim na rin yung hidwaan. No? Pero sana, hopefully in the future, no? Ugat pa rin ba niyan talaga? Politika rin? Politika rin yun eh. Dahil ilang beses sa local politics. Yes, in fact, one of the reasons bakit uminit yung aming away. Nung nasa local politics, no? Nung senador siya, mayor po ako. Meron siyang grupo, meron din ako. In fact, ilang beses ko sinuportahan yung mga Zamora namin, yung mga Zamora side namin, iba yung kanila, no? Kaya nga masakit para sa amin ng mother ko, yung ginawa namin, pinaglaban namin sa Zamora. Tapos yung huli, kami pa ang kinalaban. Ang nakakalungkot lang dahil, ulitin ko, na kung meron mang aangat na iba pa, gusto namin maibalik lang yung dating kultura na performance-based. Ang nakakalungkot kasi sa kanila, totoo lang, ang ginagamit po nila ay pondo ng bayan. Pag may nakuhang pondo, pinamimigay, pinalalabas, pinopost nila. Kala mo, pera po nila eh. Diba? Yun ang patronage politics. That's why PDAF, in the first place, bakit po naging sinabing unlawful yan at unconstitutional? Kasi nga, dapat yung PDAF, kung dapat mapakinabangan at hindi mo pinalalabas na galing sa politiko. Yun ang dapat. Ipupush nyo ba ng husto itong ang anti-dynasty law na yan, bill na yan? Kaya nga po, isa sa rason bakit gusto ko na rin sanang matuloy yung election, no? Para yung SK reform law ay ma-implement na. Then we will see kung if this will be very successful. Then I think this will be the first time that the anti-political dynasty provision will be applied into implemented, no? Dahil ito yung talagang naisabatas na. So kung maging successful tayo sa SK reform law with the anti-political dynasty provision in it, then we can already pursue on a bigger spectrum yung anti-political dynasty. Kasi Daniel, naisip ko lang yan, hindi dahil magkalabang kami ng kapatid ko. Yes, Naisip ko lang, nung umabot ng 100 million ang ating populasyon, sabi ko, with 100 million, marami din dyan ang may kakayanan, marami din dyan ang may sinseridad, may pusong magsilbi, kaya lang,
hindi nabibigyan ng pagkakataon, di ba? Hindi nabibigyan ng, wala silang makinarya, una. Pangalawa, wala silang pangalan. Kaya hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mahalal at mailuklok sa pwesto. Ano naman ang payo sa'yo dito ng father mo? Hindi ka ba tinawag na, Jamie, buwan mo dito, pag-usapan natin yan. Ano bang, Hindi naman. tutuloy mo ba yung ayon tayo dahil si Bill mo yan? Ano ba sabi sa'yo? Hindi naman. Mukhang Okay naman sa kanya. pagdating sa kung ano man yung position ko, lalo sa politika, hindi niya ako pinakikialaman eh. Alam niya may sarili akong pag-iisip. Pero yung away niyo magkapatid, di ba kayo pinapagalitan? Maraming beses nang alam ko na isa sa mga frustrations niya sa buhay niya dahil nalulungkot din ako kasi siya 80 na, 80 na eh. No? At siyempre sa ganong edad, kumbaga bonus na yan bawat taon. Yes. Alam natin na yung kanya remaining years, sana sumaya siya. Kaya alam ko rin na isa sa mga frustrations sa kanyang buhay, yung aming away na magkapatid. Kaya sumusubok naman, no? Kaya So, how do you see the end of it? And paano pwedeng magkaroon ng tuldok yun at makalimutan ng lahat, at least for the sake of your father? Well, siguro, hirap din sagutin, no? Pero, siguro pag naisip namin pareho, dahil tulad nung nag-80th birthday, nag-usap kami dahil, gusto namin, sumaya na lang siya siguro, no? Kaya lang, siguro, hanggat nandiyan kami pareho sa politika at pareho kaming may mga bagay na magkaiba kami ng outlook, no? Magkaiba ng pananaw, baka yun ang baka yun ang maging sagabal o maging hamon. Talaga bang ganun kayo? Ang idea ninyo, talagang magkataliwas na magkataliwas? Hindi naman madalas, no? Lang, siguro mga 90% hindi, di ba? May natira pang 10 at least. Hindi naman, pero may gano'n siguro talagang, in fact, siguro nalalaman mo sa mga probinsya, may nagpapatayan pa nga. Hindi naman kami humahantong sa gano'n. Kaya lang, siguro probably yung may mga nanggagatong, misunderstanding na pag nagkaganon, may gato ka na. Kaya lumalim na lumalim. Pero may pinag-umpisahan yan. But what broke the camel's back na talagang eto na? Sa tingin ko yung dahil kami pareho na sa politika. Dahil, pag dating mayor, ako yung nag-mayor din, nung mga panahon na alala ko, syempre, galing ako sa corporate world, Daniel, Nung bago sa politika, hindi ako nag-konsyal, hindi ako vice mayor. Kumbaga yung nasa isip ko nun, yung pag nasa corporate world ka, bawat piso na ginagastos mo, dapat yung nakukuha mo serbisyo, ganun din. No? So, parang yun yung gusto kong baguhin, no? Sa bureaucracia nun. Siyempre, in the process, kapag nag-introduce ka ng reforms na pagbabago, marami ka maapakan. No? Maraming matatamaan, marami kang maapakan. At yung mga naapakan na yun at mga naapekto na yun, yun po ang nagsusumbog sa kanya at nanggagatong na ganito. So, doon nagsimula yun. Lumala. No? Dahil sa mga maling parating o mga gatong. So, that started it all. Kasi, natural nyo kahit saan na pag meron dalawang parehong posisyon, madalas nagkakaroon ng ganyang problema. So hindi naman to family matters lang na na angkinan lang, ganun. Well, wala hindi namin pinag-uusapan mana o ano man pag-aari, walang ganun Walang ganun So siguro yun nga yung differences in outlook, siguro yung pananaw minsan. Pero more than that, yung panggagatong, wala talagang majority politika ng politika talagang. Tsaka yung mga nanggatong nga at mga maling parating. Sino bang niyan? Pinaka alam mo na nanggatong ng gusto na parang syempre galit ka din doon sa nanggatong. Well, unang-una yung mga natamaan ko when I was instituting reforms sa San Juan. In fact, galit sa akin mga empleyado noong umpisa sa San Juan, no? Kasi doon, saan ka naman pupunta? Pagpasok mo, hindi mo alam sino empleyado. No? Wala naka-uniforme, walang may ID. Tapos, pagtingin ko sa mga workstations nila, wala din sila. Chismisan. Alas 11 pa lang, naghahanda na, nagme-makeup na para sa kanilang lunch. Magla-lunch sa minsan napunta ako nung bagong mayor ako nun. Wala pa masyadong establishment doon. Minsan dumaan ka sa Center Point tayo mag-lunch. Sabi ko, malapit lang naman. Kalahati yata ng aming empleyado nandun.
Tapos babalik sila alas 2 na. Oh. Oh, Tapos maghahanda na ng alas 4. Alas 4, maghahanda na. Hindi tama yun. At No, parang yung mga kami, typical na noong araw ng mga storya ng mga government employees. Yan yung bureaucrasyang inabutan ko. At siyempre, ano yan, ang nagpapasweldo sa amin, kasama ako bilang mayor, nagpapasweldo sa kanila, taong bayan eh. Di ba? Dapat yung serbisyo, maayos. So, I instituted reforms na siguro, galit nga sila no, sabi, ano daw ako, daig ko pa raw si Bin Laden at si Saddam Hussein, diktador daw ako, lahat daw, pananamit, pagkilos, pinakikialaman ko, pero nung gumanda naman ang takbo, sabi ko, pag gumandang, in fact, it took me siguro 2 terms bago nila makuha yung aking intention, no? Nagsimula. In fact, nakatulong naman kasi nagkaroon ng kumpiyansa siguro yung mga negosyante, no? In fact, lagi ko pinagmamalaki na out of local funds na walang suporta national government at that time, GMA administration, nasa opposition kami. From 300 million nung nagsimula kami, natapos kami at 1.2 billion times 4. Ito ang programa ang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Rosano. Kasama pa rin po natin Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ng Senate of the Philippines. Kaya ko lang po din na itatanong yung tungkol dyan sa ano ba yung mas komportable kayo, Senate o bilang senador o bilang mayor. Kasi hanggang kailan ba kayo magiging senador? Hanggang 2019 yung aking first term, no? So pagka nakatapos kayo sa term ninyo ng pagiging senador, pwede pa ulit? One more term. Pwede pa akong tumakbo bilang senador ulit. Pwede rin akong tumakbo local. Pwede rin ako mag-retire na kasi by that time, Daniel, 18 years na ako sa public service. No? Medyo mabilis ang panahon. Ano eh. But your father, gano'ng katagal na sa public service, di ba? At saka una-una, galing ako sa corporate world. Hindi naman ako talaga sa politika. How are you enjoying? Yung wife ko, yung family ko, parang hindi na rin... Ayaw na? Hindi na rin happy sa politika kasi parang lalo ngayon, this day and age of social media o ano man, parang kahit anong gawin mo, kahit maayos yung gawin mo, meron pa rin bilis, ano? maninira, may mga kontra pa rin. Kumbaga parang it's really a thankless job, no? Being in public service. But you still do good. Sabi ko, hindi rin namin alam ba't namin ginagawa. Pero ano masarap din kasi pakiramdam, lalo na natanong mo kanina kung ano mas masarap. Yung pagiging mayor, masarap kasi within a few years, makikita mo kagad yung realization ng iyong vision. Ginagawa. Pero sa ngayon, na-feel ko din na nakuha ko na rin. No? Nag 3 years ako sa Congress. Ngayon, nasa 4th year ko na sa Senado. Medyo naintindihan ko na rin yung budget at lahat ng aming responsibilidad. Masarap din yung pakiramdam na alam mo na ikaw ay nagsisisbi sa buong bayan na hopefully yung mga ipinapasa namin, yung pinaglalaban namin mga issues, hopefully in a few years or a few period of time na makatulong na maiangat. Gusto naman natin maiangat yung kalidad ng buhay. No? Sa tingin ko, Daniel, yan ang nakakalungkot, especially in urban centers like Metro Manila. Yung quality of life natin, medyo malungkot na. Yung traffic, yung taas na bilihin. So, gusto natin guminhawa naman, medyo gumanda yung kalidad ng buhay. So, masarap yung pakiramdam na pag meron kang naipasa na alam mo na this will benefit a good majority of our people. Walang possibility na pagka natapos na mother mo sa San Juan, mag-mayor ka uli? Well, mapag-uusapan yan, no? Open yun, Marami sa San Juan nagka-clamor, no? Na sana bumalik na lang daw ako kasi worry rin baka hindi ituloy yung mga kasi mo yung problema sa ating political system dahil sa 3-year term, 6-year term, 9-year term. Tapos pag magkaroon pa ng change of leadership, kahit maganda yung mga ginagawa noong nakaraan dahil nakatatak yun o kilala doon sa nakaraan, papangalan sa'yo. Papalitan. No? Papangalan sa'yo. Di ba? So, yun ang nakakalungkot. Ang tingin ko talaga problema ng ating political system. Because of the 3-year term, 6-year term, 9-year term, ang nangyari yung lahat ng leadership, even national, nakapokus doon sa termino lang niya. Wala tayo nung long term, wala tayong blueprint, wala tayong master plan na sinusunod. Kaya nga siguro, nakita mo yung mga highway, dati MacArthur, kaya nga highway, ngayon, main road na ng mga bayan-bayan, no? Wala dapat yun ang magkaroon tayo ng long term continuity, blueprint na sinusunod po natin na kahit sino
ang mahalal, whether Yun ang local or yun ang national. itutuloy. Yun ang itutuloy. Oo. Pero Yun ikaw, ang sa gusto pagiging nila. mayor, doon ka nakakasuhan ng technical malversation. Di ba? Yes. Ano na ba estado nung ano Well, mo na yan? ano yun isang act lang yun, yung aming pagbuli ng baril noon. Oo. Dahil, ano mo, nung time na yun, Daniel, kung maalala mo, 2006, 2007, this was the time that peace and order in Metro Manila was very bad. No? Ito yung araw-araw, may bank robbery. Araw-araw, halos araw-araw. So, that time, may mga ilan napatay na rin sa amin, mga riding in tandem, tapos yung may mga holdapat, tapos yung dalawang pulis namin, napatay na. No? Yung mga restaurant, tanghaling tapat, nililimas, pinapasok ng armadong mga kriminal. Ang problema kasi noon, that was the time also na ni-recall ng NCRPO, ng NCR Command, yung mga long firearms from the different police forces in Metro Manila. Pinadala nila sa probinsya para mag-concentrate sa anti-insurgency program. And after a few weeks, siguro alam ng kriminal yan, alam nila na ang hawak siguro ng mga pulis noon, pistol lang. Oo, kaya ang lakas ng loob eh. Biro mo, sabi nga kanina, tanghaling tapat, pinapasok nila mga restaurant. Nililimas sila, mga habaan dala. Pero diyan ka nag-introduce ng mga bagong mobile, di ba? Apo. Yan kasi, din yung time na yon, no? 2006. Yung, Yes. Actually, kami yung magagandang mga patrol cars mga mula na yung black and white. Oo, yung kulay itim na ano. Tapos, sabi ko kasi, ang isip ko, pag ang pulis namin, siyempre, being the mayor, ikaw yung father, kailangan may peace and order. Pag yung pulis mo, maganda gamit, maganda ang sasakyan, maganda yung kagamitan, confident ang pulis, confident din ang taong bayan na hihingi ng suporta. Biro mo naman, Daniel, paano kung ikaw hihingi ng saklolo sa pulis, darating ka, karag-karag na mobile, wala pang gasolina. baka ma-hold up ka pa eh. Baka sabihin ako, hold upin pa yata ako nito, di ba? Iba yung dating kapag yung kapulisan, maganda yung patrol car, maganda yung gamit, maganda yung firearm, confident sila. Kaso nangyari, bumili ka ng baril Opo. na ginamit mo hindi tamang pera, ganun ba? Ang sinasabi po kasi nila ay may technical malversation dahil nga emergency no. Pero that Hindi time doon kasi, naka-allocate yung... Apo. Kasi ang technical malversation, ganun, di ba? Parang merong ibang allocation yung pera na yan, ginamit mo pambili doon sa iba. Oh. Pero yun ba talaga nangyari doon? Hindi, ipapaliwanag ko lang. Nagkaroon nga ng memo kasi ang DILG no, siguro dahil sa problema noon, na pwede nyo nang gamitin, pati kahit calamity fund para lamang, kasi ang terrorism is an act of man-made calamity. Okay. So kami naman sumunod lang. No? Dahil sabi ko rin sabi ko, hindi ko na rin gawa nyo ng paraan, pinatawag kay finance person, treasurer, yung admin. Basta gusto ko makabili tayo ng baril sa lalong madaling panahon dahil hindi na ako papayag na dalawa ng kapulisan mong napapatay. Ibig sabihin, lumalapit na yun sa'yo. At kung yung mismo pulis na pinapatay, ibang usapan na yun. Gawa nyo ng paraan. So, sa madaling salta, gumawa sila ng paraan. Talagang, ano lang yun, 20 pieces, no? 2.1 million, 100,000 ang isa. Yes. Sa ngayon nga, wala kang mabiling 100,000 na high-powered rifle, no? So, kaya lang, nung nabili, tapos, end of the year, may tinatawag naman audit observation memo o ang Commission on Audit na they call your attention pag may nakikita silang hindi tama. But that was based on the memo from the DILG na pwede kayong gumamit. Yes. So yun ang ginamit Sinunod nilang namin. ground para ngayon makakuha sila ng pera. From where did they get the money? Sa general fund. So from the general yes. fund, ginamit nila pang-procure ng baril. Yes. Okay. General fund. Kasi calamity fund, general fund, magkaisa lang naman yan. Hindi mo magkasamang pondo yan eh. Okay. Kaya lang, nung sinabi ng COA noon na hindi nyo pa rin pwedeng gamitin, yan dahil hindi yan, walang allocation dyan. Kumbaga, they give you, kung siguro sabi ng batas, Daniel, hindi naman lahat kami eksperto eh. Yes, no? yes. Pag may nakikita silang mali, they give you the chance to rectify o ayusin. Okay. So, nangyari noon, ay sinasabi, hindi pwede. Pasunurin kami, sumunod ako sa sanggunian. Kung pwedeng sa supplemental budget, isama na itong purchase ng baril. So, nagpasa sila ng ordinansa, authorizing the use. So, kumbaga sa madaling salita, napasa yung supplemental budget, doon na namin po chinarge yung pagkakabilang baril at kung ano man yung aming nakuha noon no, sa general fund or sa calamity fund, na ibalik namin. Ang importante, Daniel, that before the books are closed, no? In the eyes of the Commission on Audit, ay intact po yun. So naisole, yung yung ginamit para doon sa pambili ng naisoli na. Apo. So ano ngayon ang pinampalit ninyo?
Yun po, yung dahil may authorization na. So meron ng allocation. Opo, may allocation na. Yung allocation niya talaga para doon sa barel, Yes. sinoli na ninyo yung Sinoli ano. na. Ay, importante naman pagsara ng libro Okay. na intact po siya. Nando doon. Opo. Alright. And right at this very moment, Daniel, wala pang notice of disallowance. Talagang kumbaga, ako rin naman, Daniel, kung ako'y paparusahan dahil dyan, sa tingin ko, bawat buhay mas mahalaga Ano ba yung 2.1 million? Yes, diba? yes. Oh. Sa tingin ko, mula nun, nagkaroon na ng kahit paano kapayapaan. Alam ng mga kriminal, wala nang pumasok sa San Juan. Alam nila, armado yung aming mga pulis. I'm willing to sacrifice kung yan ang tingin nila, nagkasala ko. Pero at least, ang alam ko, pinangalagaan ko yung buhay na akin na sasakupan. Mas importante yun. Walang value o hindi mo malalagyan ng value ang buhay ng bawat Pero pamilya. nag-file ka na ng petition para i-dismiss pero na-deny pa. Mukha namang yung dalawa kasi yung graft at yung malversation, pinaghiwalay pa. Hinati pa. So, magkaibang division, natapos na yung isa. So, hopefully, lumabas na rin yung isa kasi isa lang naman yun din yung Pinanggalingan. Yung mga ebidensya, same resource person. So, I'm hoping, ako naman, positibo na Sandigan Bayan ay matino't maayos pa rin. So, I'm very confident ako that they will hand a fair decision. Pero kayo, nagpapatawag din kayo ng mga ganyan pagka kagaya ng investigation sa Senate, di ba? Pinapatawag din ninyo sila. Kung nakikita ninyo na... Nako, Daniel, Diyos ko doon, daang milyon, bilyon pa minsan. Exactly. Hindi ko nga alam. Hindi naman dahil 2 milyon to. Ang sa akin, ang daming mas malalaking daang milyon. Hindi ko malaman kung bakit. Yun nga yung nakakalungkot minsan At ang nag-file dito, Daniel, ay anonymous pa. Kumbaga, walang tumindig dito sa kasong to. Pero hindi ko alam kay Ombudsman bakit pinatulan pa niya ito. Nag-prosper, Tapos itong nakaraan nga, meron nga, mapapakulong. 100,000 lang yata. Yun na nga po Pero tapos yung daang milyon ng Exactly. nakakalusot. Yun ang nakakalungkot. Para may siguro kayo mag-imbestiga. Kasi meron kagaya yan, yung sinasabi na itong deal na yan dun sa 1.2 billion helicopter deal na pinasok ng DND. Ano bang estado ngayon ito? I filed for a reinvestigation kasi inimprisa na yan nung nakaraang Congress. Ang Blue Ribbon nun ay si Senator Gingona pa, ngayon po Senator Gordon. In fact, hindi nagkaroon ng committee report, pero alam mo, Daniel, ang maganda lang at least doon sa nangyaring transaksyon na yan. And at that time, 21 refurbished helicopters ang dapat bilhin na 2.1 billion. Kung hindi po tayo nag-ingay, natuloy-tuloy yun. No? But ano ba problema dun sa mga helicopter na to? Alang lumilipad? Alam mo, O yung katawan. Yung katawan na umiikot. Yung katawan na umiikot. Kaya hilo ka na. Hindi kasi wala kayong gumagana kasi sa kanila. nakakalungkot dito, Daniel. Yung pondong ipambibili dyan, AFP modernization. Okay, part ng AFP Modernization Fund. Fund. AFP modernization. Paano naman sasabihin modernization? Ibibili ka mga junk na ito. Okay. Bubuhay mo. Kahit balagyan mo ng mga bago makina yan, ayusin mo ng maayos. Luma pa rin. So, pumalag ako. No? Nilabas ko yan. Talagang I filed for investigation, nag-investigasyon. So, nakabili na ng 7 that time, natigil. Kinakancel ka agad ng DND. No? Yung remaining 14. Okay. Alam mo, hindi ako nagkakamali. Wala pa nga kalaban, bumabagsak na eh. Dalawa na yung nag-crash. Walang kalaban. Baka perdigana laban. Perdigana laban. Kaya nga, Daniel, we have to pursue this. In fact, hindi lang itong purchase So, anong nangyari doon sa naunang nabili? Ayun, ginagamit na kasi nabili na yan eh. Okay. No? In fact, doon sa 7, Maandar pa naman. 2 na yung bumagsak. So, 5 na lang na iwan. Dalawa na yun. Tama, yung unang nabili na 7 na yun, doon kasama yung dalawang bumagsak. Oo, kasama yon. In fact, hindi lang itong refurbish kasi gusto ko rin tignan talaga yung... Kasi pera ng taong bayan niya, no? Yung ating hindi tayo mayaman na bansa, dapat yung binibili ng AFP at DND, PNP for that matter, minsan pag-usapan natin, na dapat yung maayos at tama. Diba? May mga binili din, tulad ng so-called helicopters ng mga nakaraang administrasyon. Brand new po ito. Okay. Daniel, no? So, it's a Polish-made helicopter. Brand new, 8. Na wala din sa recommended ng technical working group ng Air Force, no? Pero brand new. Brand new. Pero, alam mo, 8. Bago. 2. Bumagsak na naman. Wala pa rin kalaban. Di ba?
Dapat bibili natin, yung kakaptiting na pera natin, bili natin yung tama. Ba't nga ba nagkakaganon? But tingin ko talaga may problema sa procurement process. Hindi, tapos bakit walang pagdating dyan, lumilitaw na nakasuhan ng ano? Yun na nga po. Kasi kayo, mga investigation naman nyo sa Senate in aid of recommendation lang kami. legislation. In aid of Tapos legislation. meron kayong recommendation, Yes. halimbawa sa ombudsman. Ombudsman. Kung sa Sila kanila dapat pa man. ang mag-pursue ng kaso. Pero dito I'm determined kasi alam mo, helicopter yan, aircraft yan. Pero doon sa unang nangyari, na binili na yon na may problema yung 7, na bumagsak na yung 2, wala bang may na-pinpoint pa na may kasalanan? Well, kaya nga nag-file ako ng resolution to reopen investigation kasi Okay. ang plano ko talaga rito not to target anybody pero ayusin yung procurement process na yung kakarampot nating budget, bilhin naman natin yung tama at maayos. Diba? Kaya sana i-pursue natin kung talaga may makikita tayo like you said in aid of legislation para hindi na ito maulit. Kaya lang kung may makikita kaming recommend kami na may nagkasala, sana rin i-pursue para hindi natularan. Sa tingin ko talagang may mali talaga sa procurement process ng So anong PNP, dapat na kahit PNP, no? Dapat natin tingnan yan. anong dapat na doon? Anong dapat na kaso doon? Doon sa kasi ano bang mali doon sa procurement nila? Ang balita ko, Daniel, ganito, no? Of course, yung mga junior officers na nakakausap ko, Yes. hindi naman sila magsasalta laban sa kanilang mga senior, no? Kaya lang, may nagsabi rin ng totoo sa kanila. Minsan, pag pinapainom mo ng konti, lumuluwag. Nakakalimutan na nila yun. Okay. So, Sa pinainom mo sana marami. pinainom natin konti para sana nalaman natin katotohanan. Okay. Anyway, ang sinabi talaga nila, minsan meron silang recommendation, bawa sa Air Force, bawa sa Army. Halimbawa, ito yung pinag-aaralan nila kung ano yung angkop, ano yung bagay sa kanilang roles o ano yung sa kanilang specific Paggagamitan. task, no, sa kanilang paggagamitan. Oo. Halimbawa, ito yung specific model na kanila na-recommend. Oo. Pagdating ng magiging procurement na, sasabihin daw ng senior officials o ng D&D officials o nasa procurement, ay tabi nyo na yan. Ito na lang kukunin natin. So may ganun. okayan nyo na to. Oo, these are junior officers. No? Those who are in the technical work are junior officers. Kung senior mo ang nagsasabi sa inyo nun, Yes. kadalasan hindi ka papalag. They always value seniority. No? So, yan po yung mga gusto kong tignan sa legislation on how we can have a fair procurement na hindi na mangyayari yun na yung senior mag-order sa junior susunod-sunod kung ano gusto. So, yun ang mga gusto nating itama. No? Hindi na si Air Force. Nakita niya ba itong PNP? Bumili din na minsan ng sasakyan na napakarami. Yung Mahindra. Pangalan pala, tanggalan mo yung DFR. Mahina na. Minsan, sinusundan ko sa... Nag-escort sa akin sa Lopez, Quezon. Umaakyat na ng bundok. Nagbabaan yung pulis kasi hindi makaakyat. Diba? Tulak mo. Hindi naman sa I'm not trying to pinpoint anybody. Pero sabi ko nga, yung ating kakapiranggot Na na pera. pondo, bili natin yung tama, maayos. Hindi naman magyabang-yabang. Pinakita kanina yung aming mga magagandang black and white na mobile cars. Bukod sa maayos, mas mahal ng konti dahil Toyota. Pero alam mo, 2006 yun. 2017 na. Ngayon, ginagamit pa. 11 pa rin. years. Tsaka patrol cars yan, usually. Humahabol yan, pinangaharabas. 11 years na tumatakbo pa rin. Ito mga binili ngayon, nako, Gawa. yung mga yan, nako, Diyos ko. Ewan ko, kung umabot ng 3 taon yan, swerte na siguro. Hindi, baka Maganda pa nga yan, lalo yung isa. baka under Lunes si Ramartes, ganun. Oo. So, yun ang gusto kong ayusin, yung procurement process. Meron na ba kayo ngayon doon na panukalang batas na nakaabang at least para magamot yung ganitong klase? Ngayon, kaya nga ako nag-file ng investigation on talagang in aid of legislation kung ano yung mga pwede namin introduce para nga ma-solve yung problemang ganon. No? Junior officers, madalas sila ang nagre-recommend, sila nagre-research dahil yan inutusan. Tapos, madalas yung mga senior officers, sila naman yung last say, final say sa mga procurement. So, yun ang pag-iisipan natin kung paano magkaroon ng sistema na hindi na mangyari na yung seniority ordering a junior officer na sumusunod. Kaya ang nangyayari, ang binibili natin mga
mga equipment na hindi maganda. So, kailan na mag-umpisa to kung sakali? Pag open, nag-file na ako ng resolution. So, hopefully, mabuksan muli itong investigation. So, again, just want to make it clear, wala tayong particular na tinatarget na personalidad na tao, pero gusto lang natin itama. So, ano ba, Daniel, yung ganitong mga pagkakataon, kaya ako natutuwa, sabi ko, na kahit paano, nakakatulong naman tayo, lalo na sa ating men in uniform. Sabi nga, especially when we talk about choppers and helicopters na, kung binili mo yung mga ganito, mga refurbished o kaya hindi maganda, buti kung truck yan, pag tumirik, pwede mo itabi. Ito, pag tumirik sa taas, hindi mo na pwede iparada. Di ba? Bagsak ka na dyan. Dapat itama Laglag natin. ka na dyan. We are talking about the lives of our Air Force pilots. We are talking the lives of Marines or Army personnel who will be using it, no? Yung sasakay dyan. So, kinakailangan natin. And second, yung dito naman sa PNP, alam mo ba na 8 taon na na mula nung huling lumipad ang aircraft o helicopter ng PNP. We are the only police force probably baka sa Asia na wala ni isang helicopter na yung pinaglalaban ko rin na makabili. Na hopefully by this year, by next year, ay makabili. Dahil kailangan, especially with this day and age of terrorism and violence, you need an eye in the sky. Kailangan talaga ng PNP yan. No? So, dun po ko natutuwa sa ang pagiging na alam ko na kahit paano naman nakakatulong tayo for the greater good. Pero anong pinaka naipagmamalaki mo na tatak mo sa Senado? Well, marami naman tayo napasa ng mga batas, no? Pero boring pag pag-uusapan natin yung mga batas, pero siguro ang may pagmamalaki natin, mas maraming magaling sa akin doon. No? Mas marami ang past and present, mas maraming magagaling na senador sa atin. Kaya lang, siguro sabi ko nga, I have always given it my best. No? At iniisip ko rin yung ordinaryong pag-iisip ng ating mga kababayan, yung, halimbawa, yung dahil ako yung naging mayor, grounded tayo, yung alam natin kung ano yung actual na nauubra at hindi ubra. So, nakikita ko, we are into, pinaglalaban ko yung mga interest at yung mga position na tingin ko ay makapagpapaganda o kaya makapagpapaginhawa sa buhay na ating mga kababayan. So, yun yung aking... But one of the problems, gaano man kaganda yung batas, if it is not being implemented properly, baliwala din. Parang kayo kasi, tagagawa kayo ng batas, tapos may mag-i-implement. Nung dating mayor ka, kasama ka doon sa mga executives na mag-i-implement. Are you happy now with the implementation? Well, kaya nga may oversight. Siguro, after a few years, doon natin titignan. Tulad ng isa kong pinasa, bigyan lang ako example. Nung 16th Congress, nung first 2 years ko Senado, na ipasa ko yung Anti-Agricultural Smuggling Act. No? Dahil, alam mo, nagkaroon ng investigation sa rampant smuggling na Daniel ay in fact, si President Duterte, nung mayor pa lang siya, isa sa mga, kung maalala mo, isa sa mga resource person at gusto nga niyang patay si Bangayan doon Hindi maalala. Dahil yun yung pinaka big time rice smuggler na sa tingin ko, at out of that, ang naisip ko na hindi mo pwedeng maging pang media purposes lang to. No? Dahil sa rampant smuggling, pinapatay ng rice smuggling ang mga farmers natin. Pinapatay nito yung mga sibuyas, bawang, lahat na. No? Kapag may pumapasok na smuggled goods, yun na lang po binibenta. Ang nawawala ng kita ang ating mga local farmers. So, naisip ko yun, inintroduce ko Anti-Agricultural Smuggling Act na consider it as economic sabotage and therefore a heinous crime. Kasi bakit economic sabotage? Daniel, kasi, halimbawa, maganda ang kita, maganda ang ani, maganda ang kita ng farmers, may pera siya. Pag may pera ang farmers, halimbawa, nasa probinsya siya, may pera siya pambili ng gamit, no, ng anak niya, no, ng damit. O kaya paayos yung bahay, yung hardware. Kumbaga yung ekonomiya ng bayan tumatakbo. Pero kung wala siyang kita, may pumasok na smuggled goods, mababa ang presyo ng bigas, mahina ang kita, wala siya masyadong pera. Wala siya pambili ng gamit. Wala siya pambili ng pagpaayos ng bahay. Walang pampa-emperador o pang-yosi o pang ano. Kumbaga yung buong ekonomiya, apektado. That's why I considered it anti-agricultural smuggling as economic sabotage. Na ngayon ay batas na po ito. Kaya nga magpa-file din ako ng resolution to investigate dahil may narinig ako, nakausap ko ibang farmers na mayroon pa rin nakakapasok. Nakakapasok pa rin. Nasa kasama ang palad naman, wala namang napaparusahan. Doon po ako nalulungkot. Kasi dapat
sabi ni Pangulong Duterte, change na ito, no? Dapat pagbabago na. At kung yan ay mapatunayan, titignan po natin dahil may mga reports at may info ko na marami pa rin nakakapasok at nakakalusot ng mga smuggled agriculture products. Ang pinapatay po natin, yung nang pinagkakaita natin pagkakataon na kumita, yung ating mga local farmers. So, talagang ipupursue ko po talaga. Are you not inclined na magpa-investigate din sa nangyayari sa customs? Well, kasama na po yun. Kasi Diyan po dumapasok ang smuggling. ang balita ko, may mga ilan nakalusot na mga smuggled rice at mga bawang at iba pa. Kaya pupuntirin po natin sila at dapat nilang panagutan o sagutin kung bakit nakakalusot yung mga ito. No? Na maaring nagpo-focus sila sa ibang bagay. No? Alam ko, nag-focus sila sa luxury items, electronics, sigarilyo, na dapat yan, BIR na eh. No? Pero bakit nila pababayaan ito? Mahigit, I would say 40-50% of our population depends on agriculture. No? Na kumbaga, ito ang dapat nila binibigyan ng priority. No? Maaring dati sa Metro Manila, hindi natin masyadong naiisip to, pero sa buong bansa, ang higit na nakarami natin mga kababayan, talagang depende sa agriculture. Dapat i-secure muna natin. Papasok ang ASEAN Economic Integration in the near future, malapit na, no? Actually implemented na yan. Paano tayo makakalaban sa mga agriculture products ng Thailand? Mura ang asukal. Ng Vietnam, Cambodia, mura ang bigas. Kung hindi natin bubuhayin, imo-modernize ang ating agricultural sector, sa dahilan pumapasok ang agri-products. Dapat tulungan natin, suportahan natin ang sektor ng agrikultura para yung ating food security ay yung magiging murang pagkain para yung makababayan din naman natin ang siyang magbebenepisyo. May sarili kayong lowest gang sa sa Senate. Di ba? Barkada nyo si Senator Sani, Senator Joel, ikaw, Gatchalian. Senator Win. Yes. Seatmates kami, ang tawag namin. Dahil literally, magkaka-seatmates talaga kami. Magkakatabi kayo. So, yun ang nabansag sa aming grupo na seatmates. Halos same age kami, in their early 30s, 40s. In their early 40s, kids of the, halos pareho kami generasyon, nagkakaintindihan. Alright. Naging magbabarkada kami doon dahil nga kami parehong wavelength siguro, pero Saan ba ngayon ang mga extracurricular activities nyo? Wala kayong mga... Pero actually, panay family man na ito. Kung meron kaming siguro twice a month, once a month na get together. In fact, happy hour lang yun. Siguro 1-2 drinks, tapos kwentuhan. More than na kwentuhan, nag-uusap-usap din kami. Kung ano yung mga Ang maganda na sa grupo namin ay kami, proactive, progress, no, na Pro Duterte. nag-uusap. Di naman. Pro Duterte kami kasi siya po ang nabigyan ng mandato, pero hindi naman kami lapdog, gaya ng sinasabi ng iba namin kasamahan. Okay. Kaya lang, we nag-agree kami, kami ng usapan na kung ano may advocacy ng bawat isa, no, susuportahan namin. Kasi, para maging productive kami. Kasi alam mo naman sa legislation, pag wala kang bloke, mahihirapan ka magpasa ng ng mga panukala. Kahit napakaganda ng iyong batas, kung wala kang kakampi, mahirap umusad. So kayong lima ba, kasama ba kayo sa dinner ng presidente? kasama rin po kami doon. Ano ba yun? Ano bang meron doon? Actually, yung Pinatawag first time, ba kayo? O... nag-imbita po si Pangulo, no, dahil kumbaga first time niya mamimit yung mga senador, majority senators. Kailan to? Ito ba yan? Matagal na to eh. Matagal na Ilang, to. hindi ko na maalala, kailan ba to? Few months ago. Siguro February, Okay. March. Dapat nga hindi sana ilalabas kasi baka mabigyan ng ibang kulay. Pero totoo lang nun, walang hiningi si Pangulong Duterte. Ito siya sa get ito noon na nagpasalamat din na suporta ng majority senator. So ako rin may kasalanan. Ako rin nag-post yan eh. Ikaw, pinost mo mismo ako rin di ba? kasalanan. Pero Ako rin kasalanan. ano talaga naging Hindi, center kasi na? alam mo, kung may tinatago kami, kung mayroong pinag-usapan wala sensitive, siyempre, alam ko yun. immediately, aware ka Hindi agad. ko, kasi wala namang hiningi, wala na pag-usapan. Sabi ko, popost ko. Minsan-minsan lang makakasama si Pangulo, di ba? Kumbaga, doon mo makikita na wala kaming tinatago. Dahil But what was napag-usapan the talaga. main parang Main agenda? Wala, lang. Get together lang. At parang pasasalamat ni Presidente dahil nga kami po, kadalasan, yung majority sumusuporta sa kanya administrasyon. Lalo na, first year yan, honeymoon, dapat bigyan natin ng tsansa. So we were very supportive. How close are you to the president? Okay naman. In fact, yung
siguro pinakaano namin si Vice Mayor Paulo has been ang kaibigan ko talaga noon pa. Kumpare ko, no? And hindi ko rin makakalimutan na si Pangulong Duterte nung ako po yung tumatakbo. Nagsabay kami mag-mayor eh. In fact, nag-sister city ang San Juan at Davao nung mayor siya at mayor ako. Kaya doon po nagsimula yung aming magkaibigan. Pag nasa Davao po ako, siguro 70-80% of the time, I pray a courtesy visit to him. Nung mayor pa ho siya. So, medyo okay naman. Pero ngayon, bihira kami mag-usap. Dahil naiintindihan ba natin, siyempre yung Pangulo, siguro, libo ang kinakausap niya, kinikita. Pero, basta alam niya na nandito kami, tumutulong, sumusuporta. Sabi ko nga, kung ano man ang tagumpay o success ni Pangulong Duterte, success natin lahat. Pero pwede ka ding maging presidente. Ay, hindi na. Okay na. Presidente na ako ngayon ng golf club. Okay na ako ron. So what are we expecting pagbubukas ulit ng Senate? Well, siguro yung pag-uusapan siguro yung tax reform, no? Yan yung mga priority. Ako naman on my side, no, na ang pinupush ko talaga dahil sa aking committee yung creation of the Department of Housing, no, na siguro dahil pag-usapan na rin natin na dahil doon sa kadamay AFP Pandi housing issue, at least nagkaroon ng awareness ngayon ng taong bayan na may problema sa programa pabahay na tingin ko talagang kinakailangan din reforma. And sa tingin ko para maging successful yan, kinakailangan magkaroon na tayo, pakita rin ng pabalaan na seryoso talaga silang tugunan yung problema ng pabahay by having a department dedicated for housing, no? Yung creation of the Department of Human Settlements ang gusto kong itawag. Kasi di mo pwedeng pag sinabi ko sing housing parang construction ang iniisip eh. Pag human settlements, andun yung livelihood, nandun yung access to transportation, to health facilities and others. So, ang pinupush ko ngayon ay creation of township na kung magtatayo man tayo ng mapabahay, dapat kumpleto na ng gamit. Hindi tulad nung nangyari, hindi mo rin masisi yung AFP at PNP, Daniel, kung bakit ayaw nilang lipatan, ayaw nilang lumipat. Pag nakita mo, naku, ang layo na, kumbaga, inilipas ka na ron sa iyong probinsya o yung nilayo ka na ron sa iyong kampo, ilalagay ka sa malayo, tapos makikita mo 22 square meters. And that's the same problem. 24 square meters, napakaliit nun. That's the same problem na na-encounter natin most of the time sa mga resettlement areas. Yes. Na ayaw tanggapin noong mga nire-resettle ng mga informal settlers dahil sinasabi nila malayo sa trabaho nila, wala din yung mga facilities o amenities na dapat. Kaya talagang kinakailangan natin i-reforma. Marami akong proposal. Well, in fact, dito sa una, pag-usapan mo natin AFP-PNP, ang proposal ko dyan, magkaroon na i-revive yung sitio militar concept na kung saan malapit yung mga kampo, doon tayo magkaroon ng mga pabahay. Para una-una, hindi na sila lalayo. No? Tapos, pangalawa, yung housing program, yung mga modelo, magkaroon ng iba't ibang modelo. Diba? Kasi yung 22 to 24 square meters, that model is intended for informal settler families. Kumbaga, ito yung halos subsidized na ng gobyerno, parang binibigay na para lang lumipat. Ikaw AFP ka o tiga PNP ka, lalo ngayon, with the Marawi, kumbaga binubuwis mo buhay mo, nagtatrabaho ka, kinakaltasan ka na malaki, tapos patitirahin ka sa ganung kalaki. Kumbaga, hindi papayag. Kumbaga, parang ang laki ng iyong pinuhunan, sinakripisyo, tapos ibibigay sa'yo gano'n. Hindi mo talaga ang maganda lang sa ating NHA General Manager ngayon, si June, ay kausap ko, no? Sa John Esplanada, sabi niya, tinanong ko siya nung hearing mismo. Sabi ko, ikaw ba, General Manager GM, kung sakasakaling ikaw ay patitirahin dito sa mga pinagawa ninyo ng NHA, ikaw ba ititira? Sinabi niya, hindi raw siya titira. So, doon pa lang, nagkaintindihan na. Sabi ko, okay, medyo maayos at we plan to reform the housing sector. So, kumbaga, una-una, location is very important. Ilapit natin yung AFP-PNP sa kanilang mga kampo. No? Kung Region 3 ang kampo, magkaroon ng houses sa Region 3 para malapit. Laki ng konti. Yung 22 square meters kasi, talaga napakalit nun, Daniel. No? 5 hakbang lang, nandun ko na sa dulo. Diba? Tapos, ang international standard for human habitat is
7 square meters per person. So yung 22 to 24 square meters, okay kung mag-asawa lang kayo. Diba? Magkaroon kayo isang anak, okay pa, pero alam mo naman ang Pilipino, kultura natin, extended family. So yung 22 square meters, kung tumira pa yung mga in-laws, Kamag-anak, ka pa na anak, na matutulog na kayo nakatayo nun. Diba? Well, isang ano po, kayo'y kasi mga bata pa naman kayo sa ano. Sabihin, active kayo sa mga Social media, opo. Nag-post kayo. Happy ka ba sa takbo ng telecom natin, wifi, yung ano, na nakakabuo ba kayo ng tawag? Yung Okay naman. pagka tinawagan kayo, dire-diretso. Minsan lang, may mga dead spot, minsan may drop calls, pero... Gaano kadalas ang minsan? Parang pag-ibig, Wala ba Anyway, kayong ano dito na... Actually, hindi natin pag-usapan na yan. Isa sa mga advocacy ako, sa mga tinutulak ko, yung sa tingin ko bakit ang ating ekonomiya talagang hindi mag-take off eh. No? Okay. Andyan, medyo maganda ngayon ang takbo. Yes. Pero yung talagang full take off, Oo. hindi Makaarangkada. ma-realize. No? Oo. Maganda yung paano ni Panong Aquino, proud tayo, maganda ang perception sa atin, international communities, yung ratings natin, lahat tumaas, maganda ang tingin, yung anti-corruption drive, yung tuwid na daan, no? Maganda ang tingin. Tuwid nga daan, medyo matraffic lang. Sobra. Hindi medyo. Sobra. Oo. Anyway, gumanda ang perception sa atin. Kaya lang, ang problema, bakit in spite of that, na ratings upgrade, maganda ang perception, anti-corruption, yung mga investors are still looking at the other way. Kung titignan mo sa ASEAN na lang, huwag na yung buong Asia. Di ba, ni Singapore, given na yan. Pero, sa halip na sa ating pumunta ang investors, pupunta saan? Malaysia, Indonesia, Thailand, at ang panghuli, ang dito ko nag-aalala, ang Vietnam. Vietnam Dati pa nga, nasa mas- top 5 tayo. Ngayon, Vietnam na. Kinain ka na. nakakakuha. Yes. Doble ng investments na napupunta sa atin. Bakit? Sa tingin ko, Daniel, it's our very weak infrastructure. Kasama na po ang internet dyan. No? Kung ikaw rin ay negosyante, ako ay negosyante dati, syempre kung bago ka pumasok sa isang lugar, titignan mo kung kikita ka. Yes. Titignan mo yung sitwasyon, yung operation mo, kung magiging maganda pa. Kung ganito nga abutan mo, traffic. Yung ikaw ay exporter, manufacturer, gagastos ka ng malaki sa demorahe, sa howling. Mag-i-import ka, iniintay, hindi makapagbaba ng dahil traffic, may congestion sa port, may congestion sa kalye, may congestion sa himpapawid, may air traffic congestion. Paano magaganda ang negosyo? So, isa sa mga tinutulak ko, isa sa mga advocacy ko, yung investment sa big infrastructure, lalo na ang railway system na, alam mo, kikwento ko lang sa iyo, mula nung napunta ka sa Congress, 5 years ago, nag-privilege speech na ako dyan. I have given almost 4 privilege speeches, pero dati, hindi pa naman masyadong traffic eh. Wala pumapansin sa akin. No? At, kumbaga, hindi natin tinignan kasi ang railway system at hindi tayo masyadong naniniwala siguro dahil pinabayaan natin ang railway system. Pero, ano mo, Daniel, kahit saan lugar ka ng mundo, whether Asia, Europe, or even America, ang railway system has always been an integral part of the economic development. Lalo na sa Amerika, isa sa mga kanilang tinitignan na kanilang success sa kanilang manufacturing is the railway system. Yan ang backbone ng ekonomiya. Kaya nga po dito, one of the reasons why I support President Duterte is for his commitment to implement and to have a railway system and also to spend 8 trillion for infrastructure development. Natingin ko, kapag yan ang inaiayos natin, na ilatag natin, medyo doon natin may pag-asa talagang to make off ng ating Sila, natatalo na tayo ng Vietnam. Bibiruin mo. Nakakalungkot talaga. Kasi naman sa Vietnam, kahit nasa Cuchi Tunnel ka, may signal ka. Dito, nasa elevator ka lang, wala ka ng signal. Di ba? Nasa underpass ka na siya, wala na eh. wala na. But how do you want Senator J.V. Erskito to be remembered? Well, siguro, Daniel, sabi ko nga sa'yo kanina, mas admittedly, there are a lot far better, a lot more brighter, more intelligent senators than me or legislators than me. But I may not be the best, but I have given it my best. No? At ang gusto ko lang makita na umangat yung antas ng buhay, yung kalidad ng buhay natin. No? Na lahat tayo, nakikita natin. Yung quality of life has really gone down. Gusto ko lang siguro matapos yung termino ko, na medyo gumanda yung kalidad ng buhay. No? Medyo gumanda, lumuwag ang traffic,
meron tayong railway system na sinasakyan, pumasok ang investors, magbigay ng trabaho at hanap buhay dahil maganda na ang ating infrastructure. So yun ang akin pong tinutulak ngayon. So hopefully, sabi ko, siguro to conclude na gusto kong makitang gumanda ang buhay o guminhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Wish you all the best, Mr. Senator. Maraming salamat po for giving us your time. Senator J.V. Ejercito, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.